Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pag-usapan ulit natin itong tungkol sa paghahamon ni Baste dito kay General Torre. At nangyari na nga yung inaasahan natin. Ano ba yung inaasahan natin? Ang inaasahan natin dito ay yung pag-urong ni Baste dito sa hamon na ginawa niya kay General Torre. Yun na nga po ang nangyari. Kung ano yung inaasahan natin, dahil kitang-kita ko naman doon sa style ng paghahamon ni Baste na hindi siya ganun kakumpiyansa. Hindi niya actually alam ang pinagsasasabi niya na bandang huli ay pagsisisihan niya. Kaya nga nung una kong episode, ang sabi ko, malamang itong mga oras na to, nagsisisi na itong si Baste Duterte doon sa ginawa niyang paghamon. Akala niya kasi, siguro, yung bluff niya ay hindi kakagatin ni General Torre. Ang problema, yung mama talaga namang ready sa mga ganitong klaseng hamon. At alam naman natin na itong si General Torre ay dumaan na sa hindi lang ganitong klaseng pagsubok, yung pahamon-hamon ng suntukan, matindi na mga pinagdaanan nito bago ito naging Chief PNP. Kaya itong paghamon na ginawa ni Baste Duterte, baliwala ito kay General Torre. Kaya nga sabi ko, itong si Baste, napahiya ito. Malaking pagsisisi ngayon ang ginagawa ni Baste doon sa ginawa niyang paghamon kasi siya ngayon ang laman ng lahat ng klase ng media. Kasama na ang social media at yung mainstream media. Nakakahiya itong ginawa ni Baste na paghamon pagkatapos siya mismo ang aatras. Yung sinasabi niya kasing kondisyon, ang totoo naman, wala naman talagang kondisyon na hiningi itong si General Torre. Wala. Malinaw na walang hininging kondisyon si General Torre. Ang sinabi niya lang, gawin na natin yan sa linggo, doon tayo sa Araneta Coliseum, at para maging may kabuluhan naman to, gawin natin itong isang charitable event. So anong kondisyon doon? Wala namang hiniling sa'yo. Baste, walang hiningi sa'yo. Ang kondisyon kasi, mayroong hinihingi kapalit doon sa kabilang, doon sa opposite person. May hiningi ba sa'yo? Wala naman eh. So anong sinasabi mong kondisyon? Ikaw ngayon ang gumawa ng kondisyon na imposible. Imposible yung hinihingi mo kondisyon na sabihin mo ba naman na magpa hair follicle test itong mga nakaupong mga government officials. Ano naman ang pakialam nila dito sa paghamon mo? Ikaw ang naghamon ng away, ng suntukan, pagkatapos i-involve mo ibang tao. Wala silang kinalaman dito. Kaya katawa-tawa ka para sabihin mong, since ikaw ay mayroong kondisyon, eto naman ang kondisyon ko. Halatang patakbo ka na doon sa salita mo na yan. Walang hininging kondisyon si General Torre, ikaw ang merong hininging kondisyon para lang hindi matuloy itong bakbakan nyo. Obvious yun. Katawa-tawa ka. Ikaw ngayon ang pinagtatawanan sa mga social media at doon sa mainstream media. Dahil ito sa pagpapanggap mo na akala mo kung sino kang matapang maghamon, siguradong aatras ka naman at eto umatras ka na nga. Uulitin ko. Ano ba yung kondisyon na hiningi sa'yo ni General Torre? Meron ba siyang hininging kapalit sa'yo? Wala, di ba? Anong hiningi sa'yo? Wala siyang sinabi na meron akong hinihinging kondisyon sa'yo. Ito, gawin mo muna ito para matuloy ang boxing natin. Walang ganun. Ang sinabi niya lang, gagawin ko itong makabuluhan
gagawin ko itong isang charitable action, isang charitable event para yung mga makukolekta rito ay ibibigay ko doon sa mga nabiktima ng flooding, sa biktima ng bagyo. O anong hiningi sa'yo ron? Wala. Wala ka namang ibibigay sa kanya na kahit ano, nakapalit ng paglaban mo sa kanya. Ang paglaban niya sa'yo ay yung dahil naman sa ikaw ang naghamon. Hindi naman siya naghamon. Kaya ito, masyadong nakakahiya itong ginawa mo dahil ikaw mismo ang naghamon, tapos ikaw ngayon ang aatras. Obviously, pag-atras ito eh. Pag-atras ito, kahit anong anggulo mo tignan. Hindi ka willing talagang lumaban, takot ka talaga, duwag ka talaga. Ikaw ngayon pinagtatawanan na ng mamamayang Pilipino. Parehong-pareho kayo ni Digong. Nung nandoon siya sa investigasyon sa Kongreso, ang sabi ng tatay mo, willing akong pumirma ng waiver ngayon. At kung may mapatunayan doon sa sinabi ni Senator Trillanes, handa akong magbigti in front of you. Sabi niya, handa akong magbigti. Basta merong kahit katiting na katotohanan doon sa sinasabing Trillanes. Anong ginawa nung sabi nung presiding officer doon sa Kongreso? O sige, Mr. President, willing ba kayo na ipapagawa ko na yung waiver ngayon para hindi na tayo pabalik-balik? Willing ba kayong pirmahan ngayon ng waiver? Ano ang ginawa ng tatay mo? Gumawa ng aksyon na parang akala mo choreograph na commotion, nakigulo yung mga tauhan, yung mga sila Delgra, itong sila yung mga nasa likuran, yung mga kasama ni Digong nung time na yon, nakigulo. Kunwari, nagkaroon ng commotion para lang magkalimutan, para hindi na matuloy yung sinasabi na gagawa na mismo ng mga oras na yon ng waiver. Yan yung mga style nyo eh. Pare-pareho kayong mag-aama ng style. Yung naghahamon pero aatras pag kinol. Itong si Sara Duterte, ganito rin ang sinasabi niya, di ba, sa impeachment. Willing na daw siyang humarap at magkakaroon, gusto niya nga raw ng totoong bloodbath. Pero, kita mo naman, tinatrabaho ninyo para hindi matuloy. Tinatrabaho ng mga senador, kakampi ninyo, para hindi lang matuloy itong impeachment na to. Ano yung pinagsasasabing niyong bloodbath ng kapatid mo? Ano sinasabi niya na willing siyang humarap? Eh ngayon pala naghahanda na siya. Sabi daw niya, pag hindi natuloy ito, magsasabihin ko pa rin sa media yung kung paano ko ginastos. I-explain ko sa media yung pera na nawawala or yung pera na hinahanap. So ibig sabihin, pinag-uusapan na yan ng mga kampo ni Sara Duterte at mga senador na yan na i-dismiss ang kaso. Yun nga lang, siyempre hindi titigil ang mamamayang Pilipino kung yan ang mangyayari. Hindi tatantanan itong si Sara Duterte, itong impeachment case na to ay hindi palalagpasin ng ganun-ganun na lang. Lalong-lalo na pagbabayarin itong mga senador na to na wala nang ginawa kundi i-violate kung ano ang nakasulat sa konstitusyon. At again, babalikan natin itong paghahamon mo kay General Torre. Kitang-kita dito na bahag ang buntot mo. Sinubukan mong i-bluff si General Torre. Again, pangalawang beses mo na ito. Nung una, sasampalin mo kuno na hindi ka naman nagpakita doon sa compound ng KOJC yung panahon na hinahanap itong si Kibuloy, na kung saan nagbabanta ka na sasampalin mo, gusto mo makasampal ng general, hindi ka naman nagpakita. Ngayon, ito mas matindi. Naghamon ka pa ng suntukan. Pagkatapos, nag-alibay ka na ngayon. Anong alibay mo ulit? Gusto mo, ang kondisyon mo, ang masunod na bago ka lumaban, magpa-hair follicle test itong mga government officials. Kasama na itong si PBBM. Halatang halata na talagang hindi ka preparadong lumaban. Wala kang willingness na makipagsuntukan kay General Torre. Siguro nalaman mo na itong si General Torre ay meron talagang background sa boxing. Ikaw naman siguro nagpa-practice ka rin. But then again, ang sinasabi ko nga, ang ganitong klaseng paghamon, hindi simple ito kung ikaw ay hindi talagang sanay makipagbakbakan. Noong kabataan mo hanggang ngayon, na hindi ka naman naka-experience ng
bakbakan sa daan, sigurado kong nenervyusin ka. Ang sabi ko nga sa una kong episode, ang problema mo rito, paano mong haharapin yung kalaban mo doon sa ring, paano ka maglalakad, papasok doon sa venue, kung nenenervyos ka na. Kaya nga, hindi ka na umabot nga doon eh. Dito pa lang, malayo pa yung kalalabas pa lang nung statement mo at kalalabas pa lang nung sagot ni General Torre, umatras ka na. Ang binigay mo kondisyon para bang ilapit mo muna rito yung buwan. Ganon ka-imposible. Ganon ka-imposible. Palapitin mo muna ang buwan sa Earth bago tayo tuluyan maglaban. Ganon ka-imposible yung gusto mong mangyari. Hindi mo man lang nga sinabi na na okay, sige, lalaban ako sa'yo. Pero sabihin mo kay PBBM, magpa hair follicle test siya. Hindi. Ang sinabi mo, lahat ng officials na nakaupo, talagang imposible talaga. Imposible talaga. Bukod sa illegal yan, walang legal basis yan, sino naman ang uto-uto na gagawa para lang matuloy ang para lang mangyari yung hamon mo? Sinong gagawa nun? Unang-una, ano nga pakialam niya sa paghamon mo? Ikaw ang naghamon, panindigan mo yung hamon mo. Hindi yung gagawa ka ng kondisyon na i-involve mo yung ibang tao na walang pakialam doon sa sinasabi mo. Ganyan ka kaduwag. Kaya ngayon, ikaw na ngayon ang mahihirang, ikaw na ngayon ang madideclare na pambansang duwag ng Pilipinas. Ang hilig-hilig nyo gumamit ng mga maisog na salita. Sa Bisaya pa, ikaw ang pambansang matalaw. Kabaliktaran ng maisog. Pambansang matalaw, itong si Baste Duterte. At itong si General Torre ang pambansang maisog. Kayo mahilig gumamit yan ng salitang maisog. Ang tatay mo, may mga maisog rally. Akala ko naman talagang maisog yung mga Dutertes. Wala kayong ipinakitang isog kahit kailan. Puro kayo matalaw. Wala kayong tinupad na wala kayong pinanindigan ng mga salita nyo. Lahat kayo puro bluff. Walang natutuloy. So mga kapatid, mga kababayan, panoorin natin itong mga video na sunod-sunod tungkol dito sa pagpapakita ni General Torre ng willingness na harapin itong si Baste Duterte at yung mga pananalita ni Baste Duterte na walang katuturan at alam mo naman na talagang duwag, matalaw, hindi talaga lalaban. Panoorin natin. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Isang unggoy ni unggoy ni mo. Kumain ng unggoy mo ba na? Pansabing. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Berti na yung tay. Berti mo. Pinadalan ko yan ng pira. Oh. Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon? Ang unggoy. Hindi naman tubig. Nabaha dyan sa Metro Manila. If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Berti na yung tay. Berti mo. Pinadalan ko yan ng pira. Oh. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. Kung if it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Ang unggoy. Hindi naman tubig. So hindi ba nakakatawa, mga kapatid, mga kababayan,
walang kalaman-laman ng katapangan itong utak ni Baste Duterte. Matalaw. At itong si General Torre, kitang-kita mo na seryoso doon sa pagtanggap sa hamon. Yan ang macho, yan ang lalaki. Nawala dito sa mga Duterte, nakalalakihan ng Duterte. Kitang-kita mo ang kaduwagan ni Baste Duterte. Alam mo, nakikita mo na puro bluff. Akala mo kung sinong macho magsalita, punong-puno pa naman ng tattoo ang braso, nakala mo kung sino na napakatapang. Wala. Humiling ng mga bagay na nagbigay ng kondisyon na imposibleng mangyari para iligtas ang sarili niya. Alam niyang hindi kayang sundan or sundin. Hindi kayang sundin ni General Torre yung gusto niya mangyari. At kahit na kayang sabihin ni General Torre yan doon sa mga opisyal, walang susunod sa kanya. Dahil sasabihin lang ng mga yan, anong pakialam ko sa inyo? Anong pakialam ko kay Baste Duterte na naghahamon ng away? Naghahamon ng suntukan para gawing kondisyon kami. Unang-una, walang basehan sa batas yan. Hindi mo pwede ipa-drug test yung mga opisyal na yan dahil wala sa batas. Pangalawa, sinong uto-uto ang susunod sa'yo? Baste Duterte. May kahinaan ka talaga ng ulo. May kahinaan ka talaga ng ulo dahil ang akala mo, mauuto mo yung mga taong nakikinig sa'yo. Akala mo, kaya mo i-cover up yung pagiging duwag mo. Kitang-kita yan. Baste Duterte, kitang-kita yung karuwagan mo, kaduwagan mo, pagiging matalaw mo. Yung style mo ng pagsasalita na yung panghihingi ng kondisyon. Halatang-halatang umiiwas ka na. Takot ka pa nga na sabihin mong hair follicle test lang ito si PBBM, tuloy ang laban. Sana ganun man lang Baka lumabas pang may konti ka pang tapang Baka sakaling meron kasing posibilidad na pagbigyan ni PBBM yung gusto mo mangyari. Dahil nga isang tao lang yan nakakausapin. At malay natin, baka gusto talagang makita ni PBBM na magsalpukan kayo ni General Torre. Kaya lang, bakit hindi mo sinabi yan? Kasi isang tao lang yan. Baka biglang pumatol itong si PBBM dyan sa gusto mo mangyari. Kung si PBBM lang ang hihilingin mo na magpa hair follicle test, kinabahan ka din. Hindi mo ginamit yun. Dahil baka nga pumayag itong si PBBM. Kinakabahan ka doon sa na yon. Doon sa kung biglang pumayag itong si PBBM. Dahil isang tao nga lang. Kaya ang ginawa mo, lahat ng mga opisyal na nakaupo, ang sabi mo, magpa hair follicle test. Alam mo yun, malapit na talaga sa kaimposiblihan yun. Next to impossible lang actually. Next to impossible. Para mo na sinabing, lumapit muna ang buwan dito sa mundo para matuloy itong boxing natin. Ganon. Ganon kalaki ang pag-iwas na ginawa mo. Ganon ka kaduwag, Baste Duterte. Ngayon, isa ka ng pambansang matalaw. At itong si General Torre, pambansang maisog. Hindi nyo na pwede i-claim yung salitang maisog. Kayong mga Dutertes, huwag nyo nang gamitin ang salitang maisog rally. Yung salitang maisog, hindi na bagay sa inyo. Ilang beses nang napatunayan niya na kayo ay hindi maisog. Puro kayo paiwas. Magsasalita kayo ng isang bagay at ibang bagay ang gagawin nyo. Iiwasan nyo, i-confront yung inyong mga pinagsasasabi na katapangan kuno. Kaya ayan, obvious na. Wala ka nang iwas dito. Kitang-kita na rito ang kaduwagan mo. Stop mo na ang pagyayabang mo. Dahil hindi mo na mariredeem ang sarili mo dito sa ginawa mong paghahamon at pag-atras sa laban. Hindi mo na kayang i-redeem ang sarili mo. Habang buhay mo nang dadalhin yan, ang pagiging magkaroon ng image na matalaw or duwag. Habang buhay mo nang dadalhin yan, Baste, sorry sa'yo. Dahil hindi ka nag-ingat
hindi mo pinag-isipan ang mga sinasabi mo. Hindi mo pinag-isipan. Nadala ka ng iyong emosyon at nadala ka ng iyong kahinaan. Sorry sa'yo. At mga kapatid, mga kababayan, hanggang dyan na lang po muna. Pero, kung itong si General Torre ay pupunta pa rin sa venue, sa Rizal Memorial Coliseum, malamang-lamang magpuntahan kami doon. Tingnan natin at anong activity na lang ang gagawin ni General Torre dyan. At baka mag-participate tayo doon sa mga pagkakaroon na lang ng pangangalap, ng tulong para doon nga sa mga naging biktima ng typhoon. At baka sakali magkaroon pa ng maliit na porsyento na maisipan mo pumunta doon, malamang-lamang itutuloy yung boxing na yan. Pero I doubt it dahil nga sa pinakita mo, obvious na obvious ang kaduwagan mo, obvious na obvious ang pagiging matalaw mo. I don't think sisipot ka sa linggo. So again, mga kapatid, mga kababayan, thank you for joining me today. Para doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button. Please comment at pakishare po natin nang sa ganon, sumikat ng husto itong si Basti Duterte, malaman ng buong mundo kung gaano ito katapang, kaduwag, kung gaano ito sobrang matalaw, madada, na hindi kayang panindigan ang kanyang sinasabi, at malaman din sa buong mundo kung gaano itong si General Torre ay napaka-sincere, napakatapang na tao at macho, may pagkalalaki na tinutupad ang kanyang sinabi. Opposite na opposite itong si Basti Duterte. Thank you so much, ladies and gentlemen, at magkita-kita po tayong muli.